Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binueltahan ng rain or shine ang Meralco para sa 94-81 panalo sa kanilang exhibition game Huwebes ng gabi na ginanap sa University of St. LaSalle Gymnasium sa Bacolod City. Nanguna para sa Elasto Painters si Leonard Santillan sa nagawa nitong double-double na may 16 na puntos at 12 rebounds. Nakakuha ng tulong si Santillan kina Jonard Clarito at Andre Carakut na kapwa nakalikom ng 12 puntos bawat isa at kay Mark Borboran na tumipa ng 10 puntos. Naglaro sandali si James Yap at nagtapos ng may 5 puntos, 1 rebound at 1 assist. Hindi pinasok ng rain or shine ang kanilang import na si Dajon o Dawan Summers dahil wala pang import ng Meralco na si Suleiman Braimo. Nagtapos naman ng may 20 puntos si Diego Dario Para sa Meralco habang nagambag sina Jansen Rios at Aaron Black ng 17 at 14 na puntos ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pakay ng College of St. Benilde na kunin ang kanilang ika-4 na sunod na panalo habang hangad ng San Beda University na ipagpatuloy ang kapit nito sa ikalawang pwesto sa standings ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na ginanap o gaganapin sa Phil Oil Center sa San Juan City. Makakaharap ng Blazers ang Emilio Aguinaldo College Generals Biyernes ng hapon bago ang main game sa bagitan ng Red Lions at San Sebastian College Recoletos Stags. Bumabandera ang Mapua sa standings na may 7-1 record, kasunod ang San Beda na may 5-2 Cartada, Lyceum 6-3 Baraha, Jose Rizal, Emilio Aguinaldo College, St. Benilde, San Sebastian, Perpetual, Arellano at nasa huling pwesto ang defending 3P champions Letran na may 1-7 record. Huling biniktima ng Blazers ang Heavy Bombers 72-66 para sa kanilang 3-game winning streak bagamat nakahugot lamang ng pinagsamang 3 puntos kina key players Will Gozum at Miggy Corteza. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumawi ang Chocomucho Flying Titans pagkatapos ang kanilang talo laban sa Creamline Cool Smashers sa unang araw ng pagbubukas ng ikalawang 2023 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Dinomina ng Flying Titans ang Farm Fresh Foxies sa loob lamang ng 3 sets, 25-18, 25-13 at 25-17 sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Muling bumandera para sa Chocomucho si Cici Rondina sa nagawa nitong 21 puntos mula sa 17 attacks, 3 blocks at 1 ace para malagay ang koponan nila sa 1-1 record. Nanguna naman si Trisha Tubu na siyang kaisa-isang player sa Foxies na nakakuha ng double digits na may 14 na puntos para bumagsak ang koponan sa 0-2 baraha. Sa iba pang laro, nakuha ng PLDT High Speed Hitters ang kanilang unang panalo, 25-16, 25-16 at 25-23 laban sa Akari Chargers. Nanguna para sa PLDT si Savannah Davison sa nalikom nitong 19 na puntos mula sa 14 na attacks, 3 blocks at 1 ace habang nakapag-ambag din sina Palomata, Erica Santos at Royce Tubino ng 13, 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, lumabas ang karanasan ng Cherry Tigo crossovers kung saan madali nilang pinatumba ang Galleries Tower High Risers 25-14,
25-15 at 25-21 para kunin ang kanilang ikalawang sunod na panalo. Si EJ at Aya Laure ang nagtulong-tulong para sa crossovers kung saan nakagawa sila ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Subalit si Jasmine Nabor ang pinangalan ng Best Player of the Game pagkatapos magpakawala ng 14 na excellent sets bukod sa 7 puntos mula sa 3 blocks, 2 attacks at 2 service aces. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.